Okay, many Christians, many grown-up Christians like me, probably meron tayong mga favorite Bible stories, both sa New Testament and maski dun sa Old Testament. And if you're going to ask me, my favorite story coming from the Old Testament, it would probably be the story of Meshach, Shadrach, and Abednego. Ito po ay mga kaibigan ni Daniel na nag-refuse na tumalima kay Haring Nebuchadnezzar sa kanyang ipinag-uutos. Ano ba yung ipinag-uutos ni Nebuchadnezzar? Na whenever they hear the bell ringing, clang, 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 something like that, lahat na makakarinig ay luluhod. Ibig sabihin, magpe-pay homage. Hindi lang po pay homage yon. Worship talaga ang gagawin nila doon sa rebulto. Na mismong rebulto pala yun ni Nebuchadnezzar. Alam niyo yung si Nebuchadnezzar, meron siyang parallel sa Antikristo. But hindi naman po yan ang topic natin. Ang topic natin ngayon ay paninindigan mo bilang mananampalataya. Kailangan bang manindigan ng mananampalataya? Yes. Meron po talaga prinsipyo. Napanood ko po yung John and Marcia. May eksena roon na may sinabi si Dolphy na kumakatawan dun sa papel ni John, no? At sabi niya, kailangan merong kang prinsipyo. Tama po yun. At lalo na kung ikaw ay Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya sa atin, lagi talagang meron tayo dapat na prinsipyo at ito ay tinitindigan natin at pinangangatawanan. Okay, so ano po ba ang mga makikita natin dito? Unahin natin muna yung tinatawag na paninindigan ng tatlo. Sino ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Nung si Daniel po ay na-promote si Daniel dun po sa kanyang katungkulan sa Babylonia, kung saan sila ay binihag, no? Di ba? Ni Nebuchadnezzar. Siya po ay merong mga kaibigan na tatlong natira doon, Shadrach, Meshach, Abednego. Ang tatlong ito po ay merong malakas na pananampalataya sa Panginoon at sila po ay merong pag-ibig, no? Doon sa mga bagay na alam nilang tama, na makapagpapalakas ng kanilang katawan. Tulad noon, hindi sila kumakain ng masyadong maraming karne. Maganda rin po yung story noon na hindi sila kumain ng maraming karne at sila po ay kumakain lang ng, di ba? Makikita nyo later on sa story, gulay lang ang kinakain nila. Ayun. So, makikita po ninyo rito na marami po tayong matututunan dito sa mga kwento ng Old Testament. Yes, nasa New Testament tayo, pero ang dami mong pwedeng i-adapt ng mga system na nandito pa rin sa Old Testament. I'm not saying i-adapt mo yung law, but at least we can learn a lot from their lives. Those Old Testament people. Ito nga po, nakapokus tayo kay Meshach, Shadrach, Abednego. But what is the heart of the matter of this video, of this vlog? Simple lang po yun. Shadrach, Meshach, Abednego, alam nila kung sino ang Diyos nila. They know their God and they know who they really are sa kanilang Panginoon. Tingnan ninyo, ha? Nung tumugtog na yung bell, clang, 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 lahat nagsipagluhuran eh. Natanaw sila ngayon ng mga sip-sip na mga galamay ni Nebuchadnezzar. Then, immediately, they reported them to King Nebuchadnezzar. And, sabi ng Biblia, siya ay nag-apoy sa galit. Naggalit siya, pinatawag yung tatlo, and asked them, why are you not bowing down doon sa aking ipinagawang rebulto ko pa naman? Sabi niya, King Nebuchadnezzar, kahit na ipapatay nyo kamay, hindi namin sasambahin yan. O maski hindi nyo kami papatay, hindi pa rin namin sasambahin yan. Both a win-win solution, both eh. Hindi kami sasamba sa pinapagawa mo. Kaya patayin mo kami, kaya buhayin mo kami. Kahit anong gawin mo sa amin. So, napakaganda nito. Itong unang i-strike sa'yo when, naging believer ka, tapos nagbabasa ka na ng Bible, ano? At sa pagbabasa mo, madali mong makikita at mauunawa ngayon yung mga gustong sabihin sa mga stories ng Bible, no? At ito po nag-strike po sa akin, maski nung ako ay bata pang mananampalataya. Yes, nakita ko ito, matapang yung tatlo, may panindigan yung tatlo. At sa kanilang pagtutol, nagkaroon ng consequence. Pero isang consequence na kailanman hindi sila nagalaw. Tandaan ninyo,
If you belong to Jesus, makinig mabuti, if you belong to Jesus, walang makakagalaw sa'yo o makakapanaig sa'yo na palaso ng mga unbeliever o mga demonyo. Believe me. Do you believe that? Diba? So, painitin ng 7 ulit ang pugon. Pinainit ng 7 times ang hurno o yung pugon. Itinapon sila doon. Pero nakapagtataka po, ang nasunog yung mga magtatapon ng mga sundalo. Basahin niyo po mga Bibles po ninyo. I cannot go whole regarding this of reading the Holy Scripture sa inyo o reading the whole chapter. Dahil alam naman na po ninyo ang binabanggit ko. Nandito po tayo para tingnan natin kung ano yung gustong idiin ng Biblia sa atin. Diba? At nung sila po ay nandun na po sa hurno, eksakto na itapon na po sila doon, may natanaw si Nebuchadnezzar. Then, he asked yung mga taong mga alipin niya, teka, hindi ba ang ating itinapon sa hurno 3 tao lang? Opo, mahal na. Ano itong nakikita ko? Bakit merong 4 na tao? At yung 4 na taong yun ay Diyos. Yung nakikita ko ay hindi tao, yun ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabi niya. Alam niyo po kung sino yun? Si Jesus. Binantayan ni Jesus ang mga anak niya. Okay? So, tingnan niyo, Old Testament pa yan. Hindi pa namamatay sa cross si Jesus, pero may pagmamahal na siya to. Yes. What more sa ating panahon ngayon, New Covenant na tayo. Tandaan niyo, redemption is better than creation. Yan, under creation pa lang yan. Pero hindi niya pinabayaan. But we, believers, we are under redemption. Pasok, mga aso ko. Redemption, tandaan niyo yan. Redemption is better, far more better than creation. Yung mga nakikita mong natural, yung mga taong natural na nakikita mo lang dito sa lupa, meron sila mga tinatamasa, mayayaman sila, pero wala sila sa Panginoon. Under creation lang sila. But once na nakilala mo yung ginawa ni Kristo sa krus, na tanging makapagliligtas at makapagdadala sa iyo sa langit, ito ay ang salvation na kay Kristo lang matatagpuan. Pag yan ay alam mo, you are now under redemption. Under the blood of the Lamb. Ayun. So mas bongacious. Grabe. Hindi mapaliwanag. At punong-puno ng pag-asang buhay meron ng mananampalataya. Kaya ang nangyari, nung nakita ni Nebuchadnezzar, Meshach, Shadrach, Abednego, halina kayo, lumabas na kayo mula sa pugon. At pinalabas nga sila mula sa pugon, at sabi ng Biblia, niwala sila mga galos. Hindi rin sila naggamoy usok, Tingnan nyo kung gaano ka-protected ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mabuti. Siya nagpo-protect sa atin. Ito ang mga hamon sa ating mga mananampalataya. As believers, meron pa rin tayong daily something, daily ganyan, mga pinagdaraanan sa buhay. Kada may ganyan, itong mga ganitong katotohanan. Ayoko lang sabihin istorya no? Hindi lang siya basta istorya, ito ay katotohanan na nakasulat sa Biblia. Anytime na may mga pinagdaraanan ka, balikan mo mga ganitong katotohanan sa Biblia at marerefresh ka. Sila nga under creation pa lang nakita mo na. But we are now under redemption. Much, much more. Bongacious more. Di ba? Yan ang dapat alam mo. Di ba? Pero meron pang isang pagsubok na daratal o darating sa mundo pagdating ng Antikristo. Pero good news, if you are a believer now, under church age, mararapture ka na. Mararapture na tayo ng sabay-sabay at maiiwan dito yung mga, yung mga nag-refuse ng gospel of grace ngayong church age. At sabi ng Biblia, marami makakakilala kay Lord doon, although kailangan nila magpapugot ng ulo para maparangalan siya. Okay, yan lang po ang ating So, talagang darating pa rin po yung mas mabigat na Nebuchadnezzar pagdating po ng panahon ng tribulation at great tribulation sa pamamagitan ng Antichrist. Darating yan sa ayaw at sa gusto nyo. Kaya habang may panahon pa, receive Jesus now. Tanggapin nyo na si Jesus ngayon sapagkat pag nahuli, maaring huli ng lahat. Maniwala kayo sa finished work niya, namatay siya sa cross para sa inyo, para sa ating lahat, para bayaran ng kasalanan natin past, present, future. At pag naniwala kayo sa Kanya, automatic, meron kayong Zoe life, buhay na walang hanggan, tulad ng ipinangako niya sa Kanyang mga salita. Thank you po, and Jesus truly loves us all. God bless.